Hello! So, ngayon, we'd like to share to you, itatabi namin yung mga gamit ni Chichi. Ayan. So, bumili kami ng lalagyan to put all her stuff. Okay. So, first is yung tulugan niya. Actually, ginawa niya tong laruan, yung umpisa. Ayan. Pinapagbagi. Ayan. So, kita niyo, sobrang nipis na niya. Kasi ginawa niya tong laruan, ayun o, puro ngat-ngat. Yan. Tapos binabalik-balibag niya. Pero pamana to ni Dale, isa pa naming dog sa kanya. From Dale with Love. Ayun, from Dale with Love. So, ito yung una. And then, may kasama kasi siyang foam. Ayan. Ito yan, hilig niya din yung laruin. Kaya tingnan niyo yung tsura. O, diba? Ayan, puro kagat-kagat talaga siya. Dito namin din siya nilagay nung namatay siya. Kaso, balak namin i-dispose na nung una. Kaso, binalik nung funeral service. So, wala kaming choice kundi iuwi. So, pinalabhan na lang namin and then we decided na Yes, disinfect namin. I-keep Pinalaban siya. namin. okay. Next is ito. Tadaan! Oh, keep nito. Oh, yeah. Reverbers. Ito yung Weaververse old version. Ito yung tuwalya niya. Pamana to, galing kay nanay. So, nanay din kasi yung, alam niyo yung tawag namin sa nanay ko. So, pag sinasabi namin, andyan na si nanay, yan, alam niya yan. So, ito yan, bigyan ni nanay. Binigay sa kanya yan. Para pandigo niya. So, put this here. Taray na siya. Okay. Next up, ano gusto mo? Ito mo? Pwede. Yan na agad? Ito. Okay, yung kainan na. Ito natin. Okay, ito lang muna. Ito, yan. Siyempre, ito yung kainan niya. Pamana din ni Dale. Madami-dami siyang inana from Dale. Tubigan to ni Dale. Is binigay na sa kanya. Kasi ang takot talaga niya. Lalo na nung baby. So, alanganin sa kanya yung maliit na ganito. Yan. So, ito ngayon yung naging tubigan niya. Ayan. So, ayan. Kinip namin pareho. Kasi si Dale ginagamit naman na din siya. Tapos, ito talagang for years ginamit ni Chichi. Ito ako ay salo. Okay, next. Toys. Ay, sige. Ano una? Ito na lang. Ito na lang una. Yung pinakauna niyan toy. Yan. So then, Best friend niya to. bigay ko yan sa kanya, originally. Yes, sa akin binigay. Tapos binigay ko sa dom. Kay Chichi. Ito yung lagi niya katabi pag natutulog siya. Clingy kasi siya since baby. Ayaw niya naiiwang mag-isa na walang tao. So, parang, siguro naka-find siya ng comfort Ito dito. yung una niya. Ginagawa niyang una. Tapos yung ginawa niya toy. Laruan. Tapos kaya best friend yung tawag namin kasi na since baby siya, kasama niya na. Tapos, ewan ko, pero smart dog. Alam niya yung mga tawag namin dun sa mga toys niya. So, pag sinabi namin kunin mo si best friend, kinukuha niya to talaga, specifically. Yan. Si best friend. Tapos, yung next toy niya, Reverbers. si Grizz. O, diba? Ang social na aso. Si Grizz ang kanyang sunod na stuffed toy. Originally, wala kaming balak ng kapatid ko na ibigay ito sa kanya. Tapos, may t-shirt kasi to dati na yellow. Yun yung pinapalaro namin sa kanya. Tapos, nawala na yung t-shirt. Siya na pala. Hindi na namin talaga nahanap. Pinapalaban namin yun. Kasi, syempre, pagka kinakagat lagi ng aso, mabaho. Tapos, nagulat kami. Dito namin talaga nahanap yung shirt. Tapos, parang inaaway. Hindi man inaaway. Pero gusto niya talagang laruin to. So, wala kaming choice. Binigay na din namin sa kanya to. So, naging toy niya. Alam niya to, na si Grizz to. Pag sinabi namin, kunin mo si Grizz, kukunin niya yan. Kaya yan, tinan niyo yung tsura. O, diba? Tahi-tahi na yan. Warak-warak na talaga yan. Kasi talagang matulis ang kuko niya. Dumaan talaga siya sa part na lahat talaga kinakagat niya. Gigiyang talaga.
Next. Ball. Then, it's the ball. Yes. Yan. Itong ball na to, favorite niya kasi. Dinadala niya to sa kwarto. Tapos natutulog siya katabi to. Pamana din ni Dale. O, diba? Ang daming pamana ni Dale talaga kay Gigi. From higaan, to kainan, hanggang sa laruan. Yan. Pero at least, diba, napakinabangan din yung ibang toys. Kasi si Dale, maaga siyang nag-stop mag-play. Ayan. Yan. So, favorite niya tong colorful na to. Siguro kasi colorful, tapos girl siya. So, love na love niya yan. Tchadan! And then, ito, pamana din ito ni Dale. Favorite niya to kasi ito, bouncing ball talaga to. Kasi grabe makatagbog. Tapos, super hyper talaga ni Chi, lalo na nung before namin nalaman may sakit siya. Kasi parang feeling namin, nung nalaman namin may sakit siya, parang talagang higa-higa na lang siya. Yun, kaya akala talaga namin nung nabuntis siya. Ayun. Kasi marami din nagtatanong kung anong nangyari kay Chichi. Pero yun, the reason why nalaman namin may sakit siya is because akala namin buntis siya. So, lahat ng symptoms, meron siya. Tapos, it turned out na, syempre, wala naman ang tiyan ng ate mo. Medyo nasad ako nun. Pero, kinonfirm ko with the doctor. Sabi ko nga, bakit may mga symptoms kung hindi siya buntis? So, ibig sabihin daw, may ibang pinanggagalingan. So, yun. So, pina-CBC, pina-blood chem, and doon namin nalaman na mataas yung creatinine niya. Last January. Okay, back to the ball. Ito yung ball. Yes, lahat yan ball. That's a ball. Get ball, get ball. Ito yung third na naman niya kay Dale. Bone. Specifically ko sinasabi kung paano namin siya tinatawag. Kasi alam niya yan. Sabi namin, get your bone, get your ball, get mo si best friend, get mo si Grease. Alam niya yan talagang lahat. So ito, naalala ko, nilaro mo siya, di ba? Nilaro siya ni Neil. Tapos ang baho kasi. Kasi tigas to. Ayan o. Hindi talaga siya mangangat-ngat, kaya ganyan. So, siguro pag nangangati yung ngipin niya, ito talaga yung kinakagat niya. Tapos ginawa niya, hinugasan niya. Tapos niya, ayan na, mas malinis na yan. Oh, wala na. Hindi na nilaro. Ayan yan. Ito si Bone. Oh, diba? Tapos yung last na naman na niya, pamana pa din, syempre, wala talaga humingkis, is ito. Nung naisakit na siya, nagbasa-basa kasi kami, tapos sabi, pagka nga may kidney disease, it's good for dogs na mag-exercise. So, ginawa namin, yung gumigising kami everyday ng 7 a.m. para laruin sila. Kasi talaga wala siyang energy. Not until dumating ang bolang ito. Ang tennis ball na to. Tapos, ayan, talagang January, February, ito yung favorite niya talagang nilalaro. Tapos talagang talon talaga, iyak. Talagang hinahabol niya to. Tapos makikita niya, hindi niya talaga ako titigilan. Kahit nag-work ako, hindi niya ako titigilan pag hindi ko siya nilalaro, pag nakita niya tong ball na to. Yan. So, pumana lang din yan. Pero yun, siya na kasi talaga yung huling nag-play. Kasi nga si Dale, medyo not into playing na naman talaga. Then, ito. Nakamaiyak. Ito. Yan. Siguro nakita niyo na to sa isa sa mga na-post ko na My Day. So, originally, bracelet niya. Ito. Tapos, yan, naluwagan. And then, kasya sa ulo ni Chichi. So, ginawa niyang parang necklace. Collar ba? Parang ganon. Tapos, naalala ko lang nung time na binawasan namin siya ng balahibo. So, inalis namin to. Tapos, nabalik namin yung damit niya. Pero, hindi namin nabalik to. Tapos, parang, super uneasy niya nung time na yon. Parang may hinahanap siya. Tapos, nakita niya to. Tapos, iniyakan niya. Pinasuot niya. Yun. Pero, yun, recently, medyo hindi na. Kasi, nagkakagat-kagat na naman siya. Nangangati-ngati. Galing sa didi niya yan. Okay. Ito. Oh, bagong bago yan, guys. Binili namin to nung January lang. Dadali namin siya sa booth.
Sponsored ni Bes. Sponsored ni Bes yan. Gandang design yan. Angry Birds. Yan. Si Chichi, ayaw niyang tinatali. Dati, lagi siya naka-cage. Pero mula nung umuwi kami last year, due to ECQ, yun, parang nasanay na yung dalawang dogs na nakakawala. So, talagang, pagka ang kulit-kulit niya, gusto namin siyang patahimikin. Kuha lang ako ng harness, gagawin niya, dahil ayaw niyang matali. Magbibehave na siya on her own. Kaya, smart dog talaga. Ma-attitude lang din talaga. Minsan. Mana siguro sa akin. Ayan. Sobrang bago nito. Tapos ang cute-cute kasi pink. Pero medyo nakakasad kasi nung sinuot namin siya noong January, ang luwag. Tapos nung sinuot ko nitong March, kitang-kita talaga yung sobrang pagluwag. Kasi talagang biglang bagsak talaga yung katawan niya nung Monday na week na yun. Yun. Yan. Parang ano ba ang timbang niya? Nung January, 5.9 kilogram siya. Tapos nung check-up niya nung March nung una, gulat ako kasi 4.9 na lang siya nung time na yon. Tapos March 9 yon. So bali Monday yun nung week na yon. Tapos diba March 12 siya nawala. Tapos tinimbang siya dun sa funeral. 4.4 kilograms na lang siya. So, nag-lose agad siya ng half kilo for those 4 days na hindi talaga siya kumakain on her own. Force feed lang talaga. Yup, nakakaawa din kasi pag binubuhat siya, sobrang payat na talaga. Talagang kapamon na yung buto niya. Ayun, ito yung harness. Okay. Next. Damit niya. Hello daw. Ang cute na yun. Ito na lang muna. For yung clothes. Ito na siya. Okay, unahin daw namin to. So, Teka ito. muna. Huwag na yan. Sama pa ba natin yan? Sige, huwag na. Oh, ayan. Cross out. Okay, ito na. Pinost ko ito sa my day. Tapos parang nakahiga siya sa floor. So, noong January, ito lang yung iniinom niya. So, meron siya iniinom na tablet. Yan. 3 kami nagtutulong-tulong para mapainom siya yan. Tapos sunod ito, si Renacure, liquid to. Tapos si B-complex. Kasi anemic siya noong January. Anemic and may kidney disease. So, dalawa yung sakit niya noong time na yun. And then, by February, ang ganda ng result niya. Hindi pa rin normal, pero nakikita mong nag-improve. So, syempre, kami, talagang nabuhayan kami kasi nafe-feel naman namin na gusto naman niyang gumaling. So, eto lang yun, January to February, and then February to March. Ang schedule niya talagang check-up is on March 13. Pero dahil nga nung March 9 ng gabi, sobrang nag-LBM siya, para siya nagsusuka. So, we decided na dalhin siya sa vet. The following day, which is March 10. So, napunta kami ng vet ng March 10. Ito na yung iniinom niya. Wait lang. Ayan. Ganyan ang karami. Parang sa isang araw, 8 times niyang need uminom ng gamot. Wala pa yung vitamins doon. Siyempre, parang kailangan ng aso ng vitamins. So, dito, ayan. Meron siya antibiotic, tas yung Renacure, tas yung Nefprotect, yung tablet, tas may B-complex, tas meron siya nung para sa liver, kasi sabi nga nung doktora, masyado nang madami yung tinitake niyang gamot. So, kailangan i-protect yung liver. Tapos, meron pa ulit siyang new tablet. So, yun. Tapos, ang time na to, pino-force feed pa namin siya. So, pinapainom pa kami isang extra, which is yung gastro. Kasi minsan sumusuka siya ng color yellow. So, pag pinapainom namin siya, hindi siya sumusuka. So, yan, parang March 10, pag kawin namin galing vet, ganitong karami na iniinom yung gamot. Ayan. Sobrang dami talaga. Kaya, siguro nakakapagod din dun sa side niya. Kasi nga parang di na siya makakain. Tapos parang bombarded pa siya ng gamot. Kaya lang,
as for parents, yun yung sabi ng vet. Kasi sinabihan naman niya kami na need na lang siya talagang i-home remedy since kidney failure siya. Number 1 yun, kidney failure. Bumalik yung pagiging anemic niya. Tapos, dun sa result ng CBC niya, merong isang part doon na mataas na possible na may tama na din yung pancreas niya. Tapos yung last is may positive siya na blood parasite. Yun. So, nag-decide kami na test din yung sa parasite niya. Ayun, parang siyang rapid test. And, yan. So, ito yun. Yung last. Yan yung positive na parasite sa blood niya. Nung time na yon. Kasi nga pagka nag-kidney failure, parang sa tao lang din. Affected na talaga yung... Kaya parang alam na naman namin yung time na yun. Pero, masyadong mabilis lang talaga. Expect na parang 1 week lang. Pero baka kasi nung mga nakakaraan is talagang sobrang lumala na yung kidney disease niya. Hindi namin namalayan. Ayan, so ito yung mga result nung nung CBC niya, ng mga blood chem, ayan. So ito yung CREA. Ito yung nung March 9. So isipin nyo yung CREA niya is 9.2. 9.2, ang normal lang is 1.4. Kaya, nung sinabi ng doktor na, hindi talaga carry kasi ang taas talaga. Sobrang layo talaga dun sa normal. Kaya, considered as kidney failure na siya kasi parang hindi na din napaprocess ng katawan niya yung gamot ng maayos. Ganun yung nangyari. Pero nung February, ito siya. Ayan. Ika ba? Ito yung CREA niya. 5.4. So, ang laki talaga nung binaba noon. Tapos, nag-spike siya to 9 ulit. Kaya, doon na sabi nung vet na baka kidney failure. Itch mo na. Yan. Kasi ito pa yun, no, yung mga reseta niya ng, yan, mga reseta niya ng gamot, yan. So, just to clarify, we're keeping this not to prolong the grieving or ganon. Pero kasi, kahit i-deny namin, yung last moments niya talaga is yung may sakit siya. So, yun, kaya parang we decided na i-keep na lang yung mga ganito. Siguro, sooner, ilalet go din namin kasi di ba parang mga papers lang to. Pero for now, since madali lang naman siyang keep na lang namin siya. Tapos, ayan, gumawa ako ng schedule ng ano niya, ng inom ng gamot niya. Tapos nakadikit to sa monitor ko. Ayun. Actually, meron pa yan. Ayan. Hindi siyang kahaba. Yan. Kasi gusto ko, kasi babad ako sa work. Hindi man babad, pero 8 hours ako nakaharap. So, mas nakaharap ako sa monitor ko. Mas madali ko makikita yung schedule ng pag-inom niya ng gamot. Ayan. Ang sad lang, di man lang tumagal ng 1 linggo. 4 days lang. Ayan. Ganda pa naman yung cute. And then yung last, yung damit niya na. Pero ito, may syringe siya. Sobrang dami namin syringe. Pag may gusto po ng syringe, PM niya lang ako, joke. Sobrang dami, more than 5. Siguro parang mga 7 to 8 yung syringe namin. Iba-iba. May ganito, meron nung sobrang ipis for 1 ml lang, tapos merong mataba for 5 ml. Iba-iba talaga. Sobrang dami talaga. Yun. Tapos yun, yung mga gamot niya, nasa amin pa din. So, lalo na yung antibiotic. Halos hindi kasi nabawasan, lalo na yung mga bagong biling gamot lang namin nung March 10. Kasi nga parang for how many days lang niya nainom. Yun. Yun, naghahanap kami ng pwedeng pagbigyan actually. Kasi sayang yung gamot. So, niref na lang muna namin siya. Yung mga liquid, ayun, naka-ref naman siya. And then, once na makita namin na may need, ayun, ibibigay naman namin. Kasi wala talagang gagamit and baka masayang yung gamot. Mahal din kasi, di ba, ng gamot. Sa totoo lang, mahal din talaga. Parang kung isang bottle, 300. Ganun. So, isipin mo kung may 4 to 5, di ba? Parang 1 to 215 na agad. Yung ibang syringe, hindi mo na namin sama dito kasi nga, pwedeng magamit ng iba. So, si Dale, uminom din siya ng vitamins. And then, ito na yung last, which is yung mga damit niya.
Binili ko to sa Shopee. Salamat, Shopee. Ayan. Itatak ko yan eh. Kaya lang over the time. Ito sobrang amoy bago nila papa. Hindi niya kasi ito nasuot. Ayun o. May ba? Ayan. Salamat, Shopee. So, ang cute-cute niya talaga. Ang cute-cute niya talagang damitan. Kasi Ito, hindi ko talagang pa sinusuot to. girl na girl. Maganda ba Actually, dito? ito parang nagamit niya pa to nung Feb. Ito yung nagamit niya nung Feb. Ito yung hindi talaga niya nagamit, which is si Hello Kitty. Tapos, favorite namin ito sinusuot sa kanya. Ay, baliktad. Sorry. Ayan, may Hello Kitty yan dito. Tapos, dahil pink, tapos girl siya. Super cute talaga. Tapos, ano kasi siya, pag dinadamitan, wala. Siya makakibo. Ganun. Ayan, ang cute-cute talaga nito. Pink and blue. Ito yun niya na talaga nasuot. Kasi, for a time, hindi namin ito mahanap. Tapos yun, nahanap din naman namin. Ito, nasuot niya pa to nung pumunta kami ng vet noong February. Ayan. Ito si Alien. Parang alien kasi yung tatak niya. Tapos, yan. Ito yung huling binili ko sa kanya. Ito naman, Mr. DIY. Thank you, Mr. DIY. Ayan. Kahit na pinagtitripan namin siya kasi pag suot nito parang siya si ano yun, yung sa McDo. Si Hamburglar. Ayan. Tapos, tawang-tawa ako kasi hindi ko naisip, black and white na yung aso ko. Tapos black and white din yung damit na yung damit na binili ko. Ayan. Ito yung pinaka-memorable. Bukod sa feeling ko, ito yung favorite niya kasi sleeveless. Hindi nabubuo yung balahibo niya sa ganito. And mas fresh, mas fresco. malamig, di ba? Yan. Tapos, ito din kasi yung suot niya nung pumunta kami ng vet. Tapos, ayan. Ito din yung Gumala. suot niya. Oo, nung gumala kami, kung may Yes, nakapanood ng My Day ko. Yun. Kasi ang dami nga nag-chat, parang hindi sila makapaniwala. Kasi parang kapost ko lang na ginala ko siya. Tapos hindi pa nag-expire yung My Day ko. Biglang may post ako sa FB na wala na siya. Yun. Tapos ito din actually yung suot niya nung nawala siya. Yun. Hindi namin siya pinalaban kasi nandina na namin siya sa funeral. Inalis naman kasi yung damit agad. Nung wala na siya. Before siya ilagay dun sa bed, nung nawala siya, inalis na agad yung damit. Ayun. Ito yung last. Tama ba? Ito yung last. Yes. So, ito yung last na item na ikikip namin sa box na to. Ito rin ang kanyang mahiwagang box. At ito, Joe. Ito, hindi namin siya ikikip. Pero, Monday night kasi, magkasama kami dito sa kwarto na to. Nagulat ako kasi, gusto niya sumasama siya sa kapatid ko. Pagka natutulog doon sa kwarto namin may aircon, syempre malamig, diba? Laking aircon yun, guys. Hindi niya lang alam. Pero, laking aircon ng ate nyo. Tapos, wala. Ito kasi, dinala ko to nung nagma-notif. nung Monday night, March 9. Wala. March 9 ng gabi. Dito kami nung dalawa. March 8. March 9. Ay, 9? Hindi, 8, 9, 10, 11. 12 Friday. Talaga ba? Yun pala. So, March 8 ng gabi. Yung nagsuka-suka siya. Yun. Tapos ito, wala. Ito lang yung huling water bottle na nagamit ko kasi binigyan ko siya ng water. Pero nung time yun, parang medyo hesitant na siya sa water nun eh. Parang hindi kagaya dati, ang lakas kasi magtubig ng mga yan Tapos talaga. parang lumakas uli siya ng Tuesday. Yung pinapainom natin. Nakailang syringe. Dami nun, parang yung 5 ml na syringe, parang naka-apat na syringe ako sa kanya. Kaya parang sabi namin, fighting siya kasi ninom pa siya ng water. Pero yung talagang yung food, dun lang kami nag-disappoint. Pero feeling ko kasi nun, kaya siya water ng water. Gutom na siya. Pero hindi siya Hindi na makaintake. Hindi siya makalunok ng solid food. Ng solid. Yun. Kaya puro tubig lang siya. Pero I think gutom na siya. Ayun. Sad lang. Lahat talaga ng food in-offer ko sa kanya. Ham, bacon, meat, luncheon meat, lahat talaga. Even yung treat, yung treat niya, ayaw niya nang kumain. Favorite niya ito, hindi niya nakakalimutan. Bawal Every matulog. night, every night pagpasok ng kwarto, ito na agad din nahanap. Walang bintis yun. Then nung Monday night, yung nag-aya nga siya dito, no?
Hindi niya naubos yung ganito. Ito yung pinaghatian. Yeah. Yung isa, yung pinaghatian nito, yun, hindi niya naubos. Tinapon na dinata nila. Kasi akala nila normal, lang. Parang normal vomiting, ganun. Tapos normal, pooping, ganun. Yep. Baka masama lang yun siya. Then, ayun nga, turns out, yung tomorrow morning, sabi ko, sige, pa-vet nyo na, baka mamaya kasi may, siya, sakit siya, ganun. Mamaya, yun namin nalaman na, kidney failure na. So, yun. Tagal nag-sink in din sa akin yun. Or, hindi naman masyado matagal. I mean, napag-sabi mo, kidney failure na siya. Hirap na hirap ako no kasi naka-face mask ako, tapos naka-face shield ako, tapos bawal kasing alisin yung face shield sa loob ng bed. Siyempre, ang dami kasing pumapasok. Tapos parang sinasabihan ako ng doktor na po, Ma'am, sorry po, pero kidney failure na po. Tapos ako syempre, yung tito ko kasi, doon na din dumaan. 'Di ba? Pero hindi lang pinaalam sa amin ng tita ko na gano'n. Pero parang, alam ko na yun pag kidney failure 'di ba? Wala na, irreversible. Bukod sa irreversible na yung kidney disease, pag nag-failure ka, hindi talaga gumagana yung kidney niya, 'di ba? So parang sa tao lang, parang alam mo na kung saan papunta yun kapag sinabihan ka ng gano'n. Tapos ang dami na talaga ng sakit nung sinabi talaga ng doktor. Tapos parang hindi rin nagsisingkay sa akin. Tapos naiiyak ako doon, sabi ko, hiyang-hiya ako, tapos wala akong panyong dala. Ako din, parang nag-work ako nun. Tapos parang siguro after 30 minutes, parang pumalik ako sa taas bigla. Tapos parang sinabi ko nga din kay mami. Yun, parang bigla naiyak na lang ako. Sabi ko, bilis, parang akala ko makaka-recover ko siya. Parang nag-post ka pa nga, nakatag ako. Yan, fighting tayo, pagaling tayo, chichi. Tapos, yun. Saka kaya hindi siguro namin in-expect na mawala siya ng Friday. Kasi parang Thursday, nagpakitang gilas pa siya. Yes. Kung tawagin na, nagpakitang gilas pa. Lagi naman ganun, parang yung alam na nung animal or nung person na parang last, parang bilang na yung days niya, ganun. Parang laging ganun, napapakitang gilas, ganun. Nangyari wala silang sakit. Yeah. Oo. Tapos nakita mo mga gabi, diba? Yung time na parang around 11:30 siya. Nag-pass away. And then parang 11:20, nag-isolate siya sa CR. Sa likod siya ng CR. Sa likod siya ng door ng CR. Parang doon siya pumupunta lagi. Every time tinatawag niya. Parang, ba't nandiyan ka? Ganyan. So, parang yun na yun. Alam na ng dog na, parang, it's time na, parang, lahat kasi yun nga, nung base nila sa mga kinento nila, na parang, si Chichi nung that week, parang binisita niya lahat ng places na lagi niyang pinupuntahan before. Hindi sa kwarto niya yung pinsan niya, si ate na. And then, itong kwartong to, parang sumilip lang siya, o hindi siya pumasok. Tapos, yung sa cage, pumasok siya. Parang one last time nahiga siya doon. Yun doon yung pinagtatambayan niya lagi. Sa yung hagdan. stair. Sa hagdan, yeah. Tumambay din siya doon. Tapos, lahat, yung kwarto, yun, sobrang biglaan lang din siguro. Kala namin makaka-recover. Yun yung medyo looking forward, parang hoping kasi nagpa-plan pa kami, family, mag-swimming. Tapos mag-beach. Kasi gusto namin ma-experience. Tapos gusto namin makita yung dogs namin. Paano sila mag-behave sa beach, since open area, gano'n. Tapos talagang bonding time na din. So, thankful na lang din ako kasi nung nag-ECQ, talagang 1 year mahigit na talaga ako work from home. So, 1 year ko talaga siyang kasama. Kasi sobrang bihira naman ako lumabas Parang, isang beses lang ako talaga kami nag-overnight. Isang beses lang yung December. Pero all the time, umaalis lang ako is yung pagka namimili ako for donation drive, pagka mamimigay. Pero, talagang whole year, masasabi ko, kasama niya talaga kami.
talagang nandito kami. At least nasulit na yung last year na yun. 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 2 years old lang siya. Ayan. Daming nagtatanong din kasi kung ilang taon na siya, bakit gano'n. Kasi talagang sakit siya for all dogs. Yun. Tapos parang pag mo naman yung vet, hindi rin nila masabi kasi kung saan talaga nakuha. Pero yun, pinapakain naman namin sa kanya is dog food, tapos chicken, atay, carrots, ganyan. Talagang we try to make sure na healthy talaga yung tinitik din ng dog. Doon napakain din namin siya ng meat. Tapos sa human food, rice lang talaga. Minsan lang talaga pag kaya tawag din namin siya scavenger kasi pag may nalalaglag talaga na food mo, tapos kumakain kami sa table, nakaabang talaga siya eh. Para kainin ko ano man yung nalalaglag doon. Rice, talagang rice kakainin. Pandesal yan. Pandesal. Yung dulo ng pizza, yan. Kaya yung mga favorite nila yan. French fries. French fries. Yun. Pero, hindi naman recently. Pero since last year, medyo tinigil na din namin yung fries. Or talagang limited naman kasi siya. Hindi naman namin sila binibigyan ng isang ganyan, tapos kainin nyo na lahat yan. Hindi ganun eh. Talagang naalisan namin ng flavoring, diba? As much as possible, naalisan ng flavoring. Potato. Pero bawal daw pala sila. Yeah, pero medyo, hindi siya good for dogs, yung potato. Ayan. Yun na, magwa 1 month na siya sa April 12. Yes. Yun ang 40 days niya sa 20. 20. April 20. Ayan. So, yun lang. Yun na siguro lahat. Meron pa kami dito mga mga tilit, nalagyan ng treats niya, yung mga huling bili. Ayan. Pero hindi na namin sasama siya kasi Nilanggam, guys. nalanggam sila. Ayan. Pedigree sa kasi Jerhai. Favorite na favorite niya yun. Kaya nasad ako nung ino-offeran ko siya ng isang buong stick ng Jerhai na beef. Tapos natatakam siya. Pero hindi niya talaga kinakain. Hindi niya talaga kinukuha. Nung time na yun. Yun nung week na yun. From March 8 to 12. Talagang wala talaga siyang kinukuha talaga na solid food. Kahit rice, wala. Ayaw niya talaga. Kaya nung nag-stop na siyang uminom ng water on her own, talagang kahit tubig, ini-syringe na lang talaga namin. Kabado na ako nun. Pero siguro in denial din eh. Kasi di ba parang nag-hope pa din naman kami na makaka-recover siya, na kakayanin niya. Or hindi siya makaka-recover sa totoo lang. Di ba? Kasi kidney failure na yun. Pero hindi lang namin in-expect na talagang from the day na nadala siya sa vet, is hindi na siya halos tatagal ng 1 week. Yun lang talaga. Yun siguro yung masakit. Kasi we hope na parang kahit sana sa birthday ko, umabot siya. Ang tagal, 2 months. Pero nagbasa kami. Excuse me. 14 to 80 days lang yun tinatagal ng dogs with kidney failure. Depende sa kaya ng dog. So yun nga, parang we're sharing this video lang kasi we want to remember her, reminisce the times with her, and not to prolong yung grieving. So, yun. Siyempre, mas nasasad pa rin kami. Lalo na ako, Diyos ko. Pagka wala talaga ako ibang pinagkakabisihan na bagay, which is most likely weekends and holidays, parang dun talaga umaatake eh. Unlike yung busy ka sa work, di ba? Ganon. Ayun, talagang madali. Kasi busy ka, distracted ka. Pero pagka nung ka sa time na wala ka ibang niisip, dun talaga nag-hit. Or yun nga, akala mo okay ka na, pero talagang masakit pa din. Kahit 2 years. Kasi nung dumating sa akin si Chichi, share ko lang, yun yung year, no, na nalaman kong may PCOS din ako. So talagang unbalanced mood, ganun. Siguro kasi pag nalaman mong may sakit ka, talagang lalo mong pinifeel, lalo kang nagiging paranoid sa sarili mo, ganun. Lalo kang nag-iisip, nag-overthink ka. So talagang for me, na-help na din talaga ako. Kasi, talagang kasama ko siya kahit saan. So I never felt I'm alone. Yun.
Kumaiyak pa ako. Ayan. Yan. Nagpagawa na kami ng pillow kasi ang cute niya eh. Where this is small. Dahil yung pinagawa. Memorabilia. Eh, tatlo lang yun. Tatlong pillow. Tapos pagawa kami ng pin. Ang cute niya kasi. Diba? Sobrang kind. Kind dog. Clingy dog. Ganyan. Diba? Bonding time namin matulog. Kumain. Yan. Diyan talaga. Magkakasunod talaga. Yun lang naman. So, yun. Pakita lang ulit. Ito yung laman. Dami. Isang box. Ang dami. Isang box. Kunin natin yun. Ayan. Wait lang. Yan. Isang box talaga siya. Ay, grabe siya. Ay, big pain pa. Okay. Okay. Ayan na. Bye-bye. Close mo na yung box. Okay. Yun lang. Thank you. Say bye-bye. Neil. Bye-bye.